So eto na nga po mga idol, ang ganda ng pag-uusapan po natin ngayon. Kai Sotto may sigurado ng team dito nga po sa Japan B-League matapos po siyang maging free agent or matapos na yung loan agreement niya dito sa Hiroshima Dragonflies. So pag-usapan na rin po natin yung nalalapit na tune-up game ng Gilas Pilipinas sa June 22 sa koponan po yan ng Poland at ng Turkey. And bago natin yan pag-usapan po, no, pa-like and subscribe po muna and pahit na rin po ng notification bell. Maraming salamat po. Mga kaibigan, na-i-announce na nga po nitong nakarang araw lamang na si Kai Sotto ay finally free agent na siya, no? Free agent, ibig sabihin pwede na mag-offer yung mga nagkakagusto ng mga teams kay Kai Sotto. Tapos na rin po kasi yung loan period or loan agreement ni Kai dito sa Hiroshima Dragonflies. So ang gandang balita. So ang pinakatanong at inaabangan po ng lahat ng mga fans ni Kai Sotto, saan ko po na naman dito po sa Japan B-League maglalaro si Kai Sotto? Kasi ang daming lumalabas na balita na ito nga daw po si Kai Sotto ay kukuhanin ng top teams dito po sa Japan B-League, which is yung Utsunomiya Breaks. And as of na wala pa namang malinaw na balita kung totoo po yun. Pero ito yung sasabihin ko sa inyo na may sigurado tayong updates. Si Kai Sotto mga kaibigan ay ino-operan po ngayon netong Yokohama B Corsair para maglaro po sa kanila next season. So bakit binabalikan ng Yokohama etong ating pambato na si Kai Sotto? Kung nakita nyo naman yung performance si Kai dito sa Yokohama, nakita na mas magaling di hamak etong si Kai Sotto kumpara dun sa isang sentro ng Yokohama na si Josh Scott, no? Maraming beses na po yan na patunayan. So marami din nagtatanong bakit hindi na rin daw kinuha ng Hiroshima Dragonflies etong si Kai Sotto. Dito naman sa Hiroshima mga kaibigan, ang naging kaso naman po dyan, meron na po silang nakuha na pamalit kay Kai Sotto at ginawa pa nga po nilang naturalist player yon. Si Kai Sotto kasi alangan po dito sa Hiroshima. Si Kai Sotto kasi mga kaibigan, anytime pwede ang sumibat, no? Free agent po yan at naghihintay yan ng offer sa NBA. Once kasi na may go signal na offer sa NBA, anytime sisibat po yan si Kai at syempre hindi yan pwedeng gawing naturalized player ng Hiroshima Dragonflies kahit maganda yung performance ng ating pambato na si Kai Sotto. So yun po yung nakuha nating update, no? Ayaw pakawala ng Yokohama kasi masasayang nga naman in yung Yuki and Kai Sotto tandem. Pero sa ilang mga updates nakita naman natin hindi pa ganun kasigurado, no? Pag-uusapan pa yan, pipirma pa ng kontrata si Kai Sotto at titignan pa, ibabalansi pa mamaya kasi pag nakapirma na ng kontrata si Kai, ang mangyari hindi na naman siya masyadong magamit. Do nakita naman natin nagagamit naman ng maayos si Kai, pero posibleng magbago yan, depende na rin dito nga po sa pamamahala, no, ni Coach Aoki Taketo. So sa side naman ng tune-up game ng Gilas Pilipinas mga kaibigan ay nalalapit yan na June 22 sa koponan ng Poland at ng Turkey. Inaabangan po, no, yung pagharap ni Kai Sotto at etong sentro po ng Poland na si Alexander Balcerowski, no? At nakita nyo halos kasing tangkad ni Kai Sotto mga kaibigan, 7'1", 7'3", pareha sa Battle of Center yan, no? Undrafted din to mga kaibigan itong Polish na player na ito at naglalaro naman ito sa G-League, no? Pangmalakasan po nila ito mga kaibigan. Atin naman sa Gilas Pilipinas, pangmalakasan natin itong si Kai Sotto. As of now, binubuo pa po or finalize pa yung Gilas Final 12. Tinatapos lang din po itong finals ng PBA para makapag-pick na, no, si Coach Tim Core ng Final 12 niya na makakasama sa lineup ng Gilas. Asahan natin, syempre kasama si Kai Sotto dyan. Pinagpipilian din, no, pinag-uusapan din kung makakasama nga ba itong si Ren Sabando, which is very important, lalo na si EG Edo katandem nila Kai Sotto. Well mga kaibigan, ang dami pa nating kaganapan. So dyan lamang po kayo, and please wag pong kalimutan mag-like and subscribe, no, bilang suporta sa ating channel. Maraming salamat po.